Hello Kitchenatex! Welcome to my channel. Tayo ngayon ay gagawa ng napakasarap na embutido. Embutido hindi natin i-steam. So, yan po yung aking embutido na napakasarap. So, para malaman nyo kung paano, bakit ko hindi in-steam. Tapos may sauce tayo napakasarap din. Yun yung ginamit natin. Ayan. Yan. Ang sarap niyan. So, panoorin nyo po. Mag-umpisa na tayo. At ito ang ating mga ingredients sa ating embutido. So, meron tayo ditong ham. Ang gamit kong ham ay yung tulip. Okay, pero kahit ano nang ang gamitin nyo, okay lang yun. Tapos, meron tayong egg. Ito yung Chinese na chorizo. Carrots. So, meron din tayong ating paprika o bell pepper. Gagamit din ako ng cheese. So, meron din tayong raisin. Meron din akong giniling na baboy. Tapos yung ating butter. Tomato sauce. Yung ating pineapple juice. So, at syempre yung ating salt and pepper. So, mag-umpisa na. So, umpisahan natin hiwain yung ating paprika. Carrots, ito lang, ika-crush ko lang siya. Lalagay natin dito para mas madali. Yan. So, ika-crush natin yung ating carrots. Ito lang yan. Ayan. Okay na yan. Tapos, sunod nating hiwain yung ating chorizo. Masarap po to. Masarap talaga. So, ngayon ito namang ating ham, yung ating tulip na ano. Yung kalahati, i-slice ko siya ng pa-cube na maninipis lang din. Yan. Puro laman, no. May kitang-kita mo yung laman, ang ganda ng ano, ng pagkakaham niya. Yan. So, ito yung gamit ko. Picnic bog. Yan. Tulip. Tapos, ito naman, ika-crush din natin. Pipinuhin natin siya. So, ayan. Okay na siguro. Ayan. Okay na yan. Sunod, lalagay naman natin yung ating egg. Ayan. Yan. Gaganyan ko na siya. Para magsama-sama yung ating egg. Mas masarap na kamayin na natin. Hindi na ako mag-gloves kasi sa akin lang yan. At saka kahit hindi sa akin, niluluto naman yan. Hindi na yan kakamayin pagka naluto na. Nakabalot na yan. No problem. Ngayon, lagay na rin natin yung ating cheese. Yung ating cheese na masarap. Maraming cheese masarap. Yan. So, lalagyan ko na rin ng chicken stock. Tapos, yung ating black pepper. Para masarap. Yan. Yung asin, mamaya ko muna ilalagay. Kukuha muna ako dito ng konti, ipiprito ko muna siya para malaman ko kung gaano karaming asin yung ilalagay ko pa. So ito may pinirito na tayo dito. Titikman natin ngayon kung gaano karami lang yung lalagay nating asin. Kasi maalat na nga yung ano. So, hindi muna tayo naglagay ng asin kasi yung ating ham at saka yung ating cheese ay may alat. Kaya, pinagprito muna ako ng konti. So, nilagyan na natin ng asin. Hahaluin ulit natin. Pero, hindi ko na siya titikman kasi sure na ako na okay na. So, yan. Ganyan-ganyan lang. Huwag naman yung lamas na lalamasin ng ganyan. Ano lang, parang kumbaga sa ano, cut and fold. Pag may ano ka. Yan. Kasi pag sobrang lamas mo, titigas yung karne. Titigas yung ano niya.
pag niluto mo parang makunat siya. Yan, ganyan lang. Huwag nating lalamasin ng talagang ano. Kailangan nakabuka yung kamay mo habang inaan mo. Tapos tusok-tusok lang. Yan, ganyan lang. Kasi titigas yung ating karne. So, kung wala kayong kung nandito kayo sa ibang bansa, wala kayong mabiling pickles, meron din akong video ng pickles dyan kung paano. Ganon-ganon po yung lasa ng pickles na ginawa natin. Na nabibili sa atin pala. So, ngayon ay magbabalot na tayo. Meron ako dito ang melted butter. Lalagyan natin yung ating foil para hindi siya kakapi. Tapos, make sure nyo kung hindi makapal yung foil nyo, kailangan doblehin nyo. Kasi yung way ng pagluluto natin ay kakaiba. So, maglalagay na ako ng... Napansin nyo, hindi ako gumamit ng hotdog. Hindi ako gumamit ng itlog na nilaga. Nasa sa inyo naman kung gusto nyo. Pero gusto ko kasi pure lang. Tapos, malalaki ito. Para pag hiniwa mo, malaki talaga. Pero pwede naman ding maliliit ang gawin nyo. Ako kasi, para less lalo na paghandaan. Hindi malaki. Sure yang maluluto. Don't worry. Kasi yung paraan natin ay talagang lutong-luto yan. So, para pag hiniwa mo, ang ganda kaya. So, ayan. Ibabalot na natin. Parang nabaliktad yung foil ko, no? Yung design nandito. Dapat nasa labas yan. Pero okay lang. Kasi naglagay naman ako ng butter. So, kailangan secure na secure yung ating yung ating embutido. Ayan, ang haba ng embutido ko. Tapos mataba siya. Pisain nyo dyan. Tapos, ganyan-ganyan nyo lang. Huwag lang matigas yung pagkaano kasi masisira yung foil. Dahan-dahan lang din. Alalay. So, ayan. Yan lang. Ayan, okay na. Ang taba po. Ang taba niya. So, ganun pa rin yung gagawin natin sa iba. So, ganun ulit yung gagawin natin. Ganun lang na paulit-ulit. Hanggang matapos natin. Madali ito pag may party, malalaki. Diba? So, ayan. Ganyan lang natin. Kailangan sisiksikin natin na ganyan. Nakaganyan yan, diba? Yung, may pasobra tayo dyan. Lalapat natin. Tapos, saka ganyan ulit. Pero siksik. Tapos, pisa. Pisa sa kabila. Ayan. So, ayan. Magkapantay na sila. Magkasin laki. Simbilog, magkasin laki. Ayan. So ngayon, naglagay na tayo ng butter sa ating frying pan. Ito yung paraan ng ating pagluluto ng embutido. Hindi natin siya i-steam. Tapos, lalagay na rin natin yung ating tomato sauce. So, hayaan natin maprito-prito na siya ng konti yung ating tomato sauce. Tapos, sunod na natin yung ating pineapple. Tapos, sunod na rin natin yung ating water. Tapos, ngayon, ilalagay na natin yung ating embutido. Yung ating embutido ay nasa taas yung ganito. Yung pagkakapold. So, yan. Lagay natin sa taas. Tapos, takpan natin at
Kaya pakuluan natin ng hindi kalakas. Nasa medium ano lang yung ating init na 1 oras. So, see you in 1 hour. So, now ay luto na yung ating embutido. Palamigin muna natin ng totally cold. Saka natin siya ihiwain. Ipiprito muna natin siya o kaya ay pag malamig na saka hiwain. Pwede naman yun. Tapos itong sauce na to ay ating lulutuin at magiging sauce nung ating embutido. Bali pa ililes muna natin yung water hanggang maging malapot na siya. So, pero kung gusto niya na maraming sauce, pwede niyo siyang lagyan ng corn flour. So, balikan natin pag malamig na. So, yan. Pinakulo na natin yung ating sauce. Pag ganito na, yan, bumubula-bula na yan, malapot na yan. Ayan, tingnan niyo. Okay na yan. So, after natin mapalamig, ito ang ating bubuksan lang natin yung isa. Ipiprito na natin para makita nyo. So, yun. Yan yung ating niluto. So, nakita niyo naman, stable yung kanyang hindi siya malambot. Try nating hiwain. Pwedeng iprito ng buo. Kung may party, buo na lang. O pwedeng hindi na rin siya iprito kasi luto naman na yan. Pero, syempre, mas masarap yung parang napiprito siya ng konti. So, hiwain natin. So, ayan. Kaya kahit walang breadcrumbs tayo nilalagay, buo yung ating karne. Hindi siya naghihiwa-hiwalay. Ayan. So, ayan. Makita nyo ang ganda-ganda. Kayo na lang po yung maglagay ng egg pag gusto nyo. Pero mas masarap walang ganin. Puro talaga. So, ipiprito natin para makita nyo rin pag mainit. So, yan. Start nating ilagay yung ating embutido. Kunti lang yung oil ko. Para lang siya medyo masunog yung labas niya, yung surface niya. So, check natin. Ayan, okay na yan. Masyado malakas yung aking apoy. Hinaan natin. Ayan, ganyan lang. Madali lang, diba? So, ito na yung embutido natin. Ayan. Tapos, ito naman yung sauce natin. Ganyan, kalapot siya. Yung sauce natin, hindi natin nilagyan ng slurry. So, basta pinatuyo lang natin ng konti yung sabaw, yung tubig. So, ayan. Titikman naman natin. So, ngayon titikman natin yung ating embutido. So, ang sarap niyan. Yan po yung ating embutido. May sauce na yung ko. Gawin nyo. Sarap. Lagi-lagi ko yung ginagawa. Ang sarap. Grabe.
Super po ang sarap. Wala siyang ano ha. Ang sarap niya, hindi siya dry. Wala yang, ang tawag doon, corn, breadcrumbs. So, para lagi pong updated sa ating mga recipe, just follow and subscribe. Thank you for watching.